Morning mga ka-cellphone tech. May gagawin tayo sa Android phone. Nabubulol ako. Realme search muna sa Google kung anong model talaga ito. Check natin guys, kasi wala siyang power. Matagal na hindi nagamit. Check natin ang kanyang baterya. May laman pa ba? Yan, may 3.6. 3.6, so mababa yung voltahe guys, kasi nominal voltage niya dito is 3.8. so bago siya makadetect ng charging, kailangan po natin siya dagdagan kunti yung supply ng baterya kung madidetect niya. Kuha muna tayo ng pang drop shock. So ito na guys, nakahanap na tayo ng pang drop shock doon sa baterya. DIY lang to guys, pero useful na. So bago natin siya direktahin ng voltahe galing sa charger, kailangan suriin muna natin kung alin dito yung positive at saka negative. So sinuray natin, nasa kanan yung positive, nasa kaliwa yung negative. So i-drop shock natin siya guys. So sa ating charger may 5.4 na siya na output voltage. So didiin natin dito sa baterya. Ayan, makikita natin dyan na maangat yung charging voltage niya. So, pag na-reach na yung 3.8 na nominal voltage, pwede na natin bitawan. Ayan, mangat na siya ng 4. So check natin ulit, tanggalin man natin ito negative. 3.7, kulang pa talaga. 3.7 pa. Dagdagan pa natin. Abutin natin ng mga 4.5 volts. Ano naman kulang. Ayun, 4.5 na. Activated yung charging niya, kasi direktahan kasi ito, hindi siya dumaan ng regulator. Hindi kagaya dito sa mainboard talaga ng unit, is dadaan talaga yung voltahe sa regulator. So
sa charging voltage niya doon sa charging IC papunta papasok dito sa battery terminal niya. Kasi itong ginawa ko is direktahan pa to para ma-reach lang natin yung nominal voltage niya, para sa ganon testing natin siya kung mag-detect ba siya doon sa program niya. Okay, check natin ulit kung nakaabot na ba siya ng 37. Parang sira ata itong battery na to kasi sabi nung may-ari is papatay sindi, patay sindi siya. So malalaman natin ito ngayon. Tatagalan pa natin kunti, diinan natin ng matagal-tagal para abot talaga doon sa kita nyo kanina umabot na siya ng 4.56 ganyan. Ngayon bumaba na naman siya. So suspected ko talaga itong battery na to, sira to, or umabot siya ng 4. Tapos biglang nagbaba o 4.2. Sira na yung battery na to. Sigahan ko muna to. Hindi na, umabot pa ng 4.5 ngayon. 4.3 na lang. Balik-balik na lang siya. Normal talaga itong battery na to. Check natin ulit. Balik natin sa direktang voltahe. I decided sira talaga ang battery, guys. But testing pa rin natin siya kung makakadetect ba talaga ng charging. So ayan, nalagyan natin siya ng charger. Ayun, nag-detect naman. May 15% na siya. Meaning to say good pa rin yung charging niya. Pero sa diagnose ko ay may na talaga yung battery, may tama na, kasi nakikita natin doon kanina sa tester is pabago-bago yung voltahe niya. So may na ako doon, may prospect na ako doon na may kahinaan na talaga yung baterya na dito. Pagamat ay okay pa naman, nakapag-detect pa naman siya ng charging, kasi yung power on. Tama na yung LCD, guys. Basag na yan. So, tama na siya. Pag mamatay ito,
tapos mag-andar na ulit, probably suggest na sira talaga ang battery. Pero ayan guys, tumuloy siya, tumuloy, lumabas na yung ano niya. Sabi ng may-ari, ang pin daw nito is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mali, nakalimutan niya na. Subukan raw natin sa Ruel 1975. Mali pa rin. 2, 3, 1975. Mali pa rin. So yun guys, okay pa naman, nagtuloy pa naman siya. So obserbahan ko muna ito ng mga ilang oras, para makapag-decide ako kung papalitan ba talaga ng battery ito bago natin na sa kanya nabigay ng yung compatible talaga. Ganyan ang pag-ano sa customer para hindi siya pabalik-balik, kasi pag bumalik ibang ano na naman yun, ibang usapan na naman, nalaglag na sa ano, back job. Ayan guys, balik natin yung mga tornilyo niya. Guys, hindi lang sana ako ng suporta sa inyo. Kung makita niyo itong video ko, paki-support na lang guys sa aking YouTube channel. Sana may mapulot kayong aral dito sa video ko. Maraming salamat. Just hit the notification, subscribe, and hit the bell button. Maraming salamat guys sa panonood. Ulit, pagpalain tayo ng may kapal.